Magandang oras mga katiats, maniniwala ba kayo na mayroong pang 400,000 tons na natitirang reburied treasures? Ito yung nakuha na at ibinaon muli at narito raw sa mga nakatagong kuweba sa Pilipinas at mga fortified tunnels, itong mga napaka-secured na mga tunnel na ginawa para paglagakan ng mga kayamanan na yan. At ang katapat niyan na gold certificate ayun yung nakikita natin sa mga vlog na naroon sa iba't ibang bansa, especially sa Switzerland. Ngayon ang ating topic at episode ay ang tungkol sa mga ginto sa Fort Knox. Meron bang ginto ang Pilipinas sa Fort Knox? Yan ang gold depository ng Amerika na number 1 in the world. Atin panoorin at pakinggan ang video galing sa ating ka-vlogger sa inyong araw. Ang Fort Knox ay isang fortified vault building na nakalocate malapit sa United States Army Post ng Fort Knox, Kentucky, USA. Ito ay inoperate ng United States Department of the Treasury. Ang vault ay lalagyan ng malaking portion ng United States gold reserves at iba pang kayamanan ng United States. At sa pangkasalukuyay, ito ay mayroong lamang 4,580 metric tons na gold bullion ayon na rin sa Wikipedia. Ngunit may sinisiwalat ang dating mayor ng Maynila. Kung ganun, 4,800 metric tons lamang ang gold ng Fort Knox, wala ito sa kalahating gold na narito, nakatago at nakabaon pa rin sa mga sekretong depository, mga kuweba at mga tunnel na ginawa. Ito yung mga reburied treasures, itong sinasabi natin na 400,000 metric tons. Kaya medyo hindi tayo makapaniwala na ganyan karami pa ang natira. Kung mayroong mang ganyan ay hindi ganyan kadami. 'Di ba? So ito Lito Atienza ay positibo siya na mayroon talagang ginto ang mga Marcos. Atin pakinggan. At dating buhay representative na si Lito Atienza sa isang bihirang pag-uusap nila ng dating unang ginang Imelda R. Marcos at natunghayan niyang mas malaki pa sa Fort Knox ang gintong hawak ng Pilipinas. Ikinuwento ng dating unang ginang kay Mayor Lito Atienza noong nagkita sila sa isang kasal na pareho silang principal sponsor. Sa pagkakatanda ng dating mayor ay ito raw ay nangyari sometime in the year 2000. Narinig daw ng dating mayor sa dating unang ginang na ang mga kayamanan ng dating Pangulong Marcos ay malaki ang mitutulong ito sa gobyerno para mabayaran ang utang ng ating bansa. Ito rin ay kinuwento ng dating mayor sa press briefing ng House of Representatives at naniniwala din ang dating mayor na hindi ninakaw ng Marcos ang mga nasabing ginto. Nag-comment ako, yung gold bars yun, yung 7,000 tons, mas marami yan sa Fort Knox. Dahil ang Fort Knox, 4,800 tons lang. 4,800 tons ang kanilang total deposit. Tayo, 7,000 pala. Eh, sabi nga niya I can help the government pay for the foreign debt. Papasukin lang yung dito. Kaya she needs, according to her, government approval and support para yung gold bars ma-recover. At this point, I would really agree. Let's do everything we can to recover the gold bars. Bakit kaya hindi nangyari ito? Na imbis na riyan si Atienza na tutulong ay walang kumakampi sa kanya at walang naniniwala din. Kaya hindi man kailan nangyari na nakarecover ang mga Marcos ng gold dahil sa meron itong pahintulot sa gobyerno kasi frozen lahat ng kanilang asset, lahat ng mga ari-arian nila, lahat ng mga bank accounts ay naka-frozen noong 1987. Kaya hindi sila makakilos. Kaya kailangan nila ng tulong ng gobyerno na mabuksan ang mga ito. Ngayon dahil sa magkatunggali ang mga Pinoys, itong mga Dilawan at saka ang mga Marcos, kaya hindi nangyaring nagkaroon ng hindi sila nagkasundo na bubuksan. Ewan ko lang kung anong iniisip ng kalaban, baka may plano sila na angkinin din yun. Kaya hindi sila tumulong sa mga Marcos. Kaya ang nangyari ngayon ay kung saan-saan na lamang ito na kung sino na lamang kaya ang humawak nito.
Hindi natin alam kung ano nangyayari sa mga gold. Pero sa palagay ko ay meron talagang mga gold. Hindi man ganun kalaki na 400,000 tons. Sabihin natin 7,000 tons ay pwede. Pwede na merong ganong kalaging ginto na nakadeposito sa mga bangko. At karamihan nito ay nakabaon pa rin sa kalupaan. Lubos na naniniwala ang dating mayor patungkol sa katotohanan ng gold bars at tinanong din niya ang dating unang ginang kung bakit hindi ito maire-release ay sa kadahilanan daw na may isang superpower na humahadlang sa pag-release nito. Ito yung sinabi ko na hawak yan ni Uncle Sam. Ito yung superpower, walang iba. Dahil sa kung sino man ang may deposito o pagmamayari ng ganyang kalaking ginto na mas marami pa kaysa ibang bansa, ibig sabihin siya yung makapangyarihang bansa. Kaya kung magtaka kayo, mga katiyets, bakit pinapautang tayo ng World Bank kahit kahit magkanong gusto natin na utang ay pwede. Dahil alam nila na meron tayong depositong ginto sa iba't ibang bangko na pwedeng pang-collateral sa mga utang sa Pilipinas. Kaya ang ating utang ay umabot na yata ng trilyones sa peso at bilyones sa dollars. Sayang ito kasi noon ay pwede pa talaga itong mabuksan. Ngayon baka sa mga sikretong deal baka napunta na ito sa kamay ng ibang tao. Pero ang may hawak nito ay si Uncle Sam. Ay wala tayong magawa kasi makapangyarihan yon. Noong World War II pa lamang ang Uncle Sam na yan ang maraming na-recover sa tulong na rin sa tulong ni Yamashita. Bago si Yamashita binitay ay kumanta ito at inawit niya kung saan nakalagay yung mga imperial treasures. Ang article na ito ay ayon din sa ulat ng Inquirer noong August 30, 2017. Sabihin niya, and I reiterate my position which I said last week. Sinabi niya sa akin, meron silang 7,000 tons. Well, ang sabi ko sa inyo, you confirm it with her. She's a member of Congress. But I cannot change that story because yun ang sinabi niya sa akin eh. Kaharap pa nga si Amy. Sabi ni Amy, Mayor, huwag ka makinig sa nanay ko. You can inquire from Amy. But she told me that and she even said she would help the city of Manila with the subway system if I wanted to. Papasukin lang yung pera because pinipigil ng mga gobyerno internasyonal. So itong papasukin pala na pera na ito yung mga nakadeposito na ginto sa mga bangko. Ito yung hindi nakabaon. Yung 7,000 tons of gold bars. Yan ay yung mga nakadeposito sa 35 banks all over the world. Yan yon. At iba yung 400,000 tons na nakabaon pa rin intact sa mga lupa. At sa palagay ko ay yung 400,000 tons, ang iba dyan ay hindi pa nagalaw. Original pa na pagkabaon ng mga Hapon. Pero alam ng mga Marcos, alam ni Ferdinand Marcos kung nasaan yan kasi nandun sa kay Marcos ang lahat ng mapa ng mga Japanese treasures na ibinaon sa Pilipinas. Kaya sinabi nila na merong 400,000 tons pa na nabaon. Baka yun yung hindi pa nagalaw ang karamihan yan. At ang iba dyan ang reburied. Kaya ito ang mahirap ngayon na hukayin pa yung nakabaon kasi baka nasa mga syudad o sa mga resort. Kaya yung dapat pagtuunan ng pansin ay yung sinasabing 7,000 tons na nakadeposito na gold bar sa iba't ibang bansa. Ang problema ngayon, iba na daw ang may hawak niya na may mas makapangyarihan na bansa. Kaya kung ano man ang deal tungkol dyan, kung interest lang ang ibibigay sa mga Marcos kasi bumisita si BBM sa sa World Trade, doon sa World Bank, bumisita din siya noong pagkapanalo niya. Kaya hindi natin alam, baka tiningnan niya ang mga interest ng mga nakadepositong ginto na yan. Okay, so tapusin natin ang bidyong ito. But you figure, sa kanya galing yun. And then I watch her in a television program, prime time.
where she presented all the certificates. Punong-puno yung kwarto. Ganyan kakapal. Pero ako naniwala. Sabi ko, totoo pala yung sinasabi niya. Dahil, Sir, nasaan yung binili? tanungin niya niyo sa kanya, hindi ko alam yun. Ang sinasabi ko sa inyo, sinabi niya yun. Dahil sabi ni Congressman Suarez, ang ating minority leader, hindi nila alam. Ako alam ko dahil narinig ko kay Mrs. Marcos. Baka totoo nga ito, kaya lang ay walang naniniwala kasi karamihan ng nakaupo doon sa gobyerno nung panahon na yon ay mga dilawan. Kaya walang naniniwala o baka meron silang sariling agenda. At ako'y mag-iwan sa inyo mga katiyats ng mga bersikulo sa Biblia na nagsasabi na ang kayamanan ay kumukupas at ang lahat ng ating pagtitiwala ay huwag nating isandal kahit sa anumang kayamanan, kundi sa tanging Diyos na nagbibigay sa atin ng ating buhay at mga biyaya para tayo'y manatili sa kanyang kaligayahan. Dahil ang kaligayahang ito ay ang tanging kaligayahang hindi mapantayan ng kahit anumang kayamanan. Ito ay mababasa natin sa Timothy chapter 6 verse 17. Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on the God who richly supplies us with all things to enjoy. At hanggang sa muli, mga katiyats, ako'y magpaalam na.